Naisip mo na ba si Jesus nasa impyerno? Oo, tama ang narinig mo. Hindi ito metapora, hindi ito pagmamalabis. Sa loob ng 3 araw, sa pagitan ng krus at muling pagkabuhay, ang anak ng buhay na Diyos ay bumaba sa pinakamadilim na kailaliman ng pag-iral, sa Sheol, ang tahanan ng mga patay. Hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang mandirigma, isang tahimik na misyon, invisible, hindi mapigilan. Habang ang mga tao ay nakakita lamang ng isang walang buhay na katawan, sa likod ng mga eksena ng kawalang hanggan, ang langit at impyerno ay nagpipigil ng hininga. Hindi fiksyon o fable ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang paglalakbay na nakatala sa banal na kasulatan, ibinulong ng mga propeta, ipinahayag ng mga apostol na tinatakan ng Diyos. Tinawid ni Jesus ang mga pintuan ng di nakikita, tinawid ang mga pasilyo ng kamatayan, nagpahayag ng pagtubos sa mga espiritu sa bilangguan, pinalaya ang mga matuwid ng lumang tipan, tinanggap ang mga susi ng kamatayan at impyerno, at lumabas na matagumpay. Isipin ito, Abraham, Moises, David, ang mga patriarka, lahat ay naghihintay sa sinapupunan ni Abraham, tumitingin sa kawalang hanggan hanggang sa basagin ng mga yapak ng isang hari ang katahimikan. Isang hari na dumugo sa krus, ngunit ngayon ay nagniningning sa kaluwalhatian. Isang hari na nanalo mula sa loob. Sino ang nagbuwag sa imperyo ng kadiliman mula sa loob palabas? Ito ang mukha ng katubusan, nakakaunti ang nangahas na sabihin, ngunit ngayon, makikinig ka. Dahil hindi lang ito lumang kwento, ito ay isang buhay na katotohanan. Ito ay isang espiritual na susi na maaring magbukas ng iyong pangunawa, magpagaling sa iyong sakit, magbago sa paraan ng pagtingin mo sa krus, pagkabuhay na mag-uli at maging sa kamatayan. 3 araw, isang maliwanag na katahimikan, isang inalog na impyerno, at isang Jesus na hindi natalo, siya ay nanalo. Maligayang pagdating sa isang espiritual na paglalakbay na lampas sa belo. Malapit mo nang makita kung ano ang hindi pa nakikita ng iyong mga mata. At madarama ang palaging inaasam ng iyong kaluluwa. Sa eksaktong sandali na ibinigay ni Jesus ang kanyang espiritu sa krus, isang bagay na hindi nakikita ang nagsimulang kumilos, hindi sa langit, kundi sa kailaliman ng espiritual na mundo. Ang kaluluwa ng tagapagligtas ay hindi nanatiling hindi gumagalaw. Bumaba siya. At siya ay bumaba hindi bilang isang bilanggo, ngunit bilang isang taong may misyon. Isang misyon na selyadong sa banal na kasulatan, inihayag sa loob ng maraming siglo, hindi pinansin ng marami. Ang destinasyon ay Sheol, ang lugar kung saan naghihintay ang mga kaluluwa ng walang hanggang resulta. Isang maharlikang lugar, binanggit ng mga propeta, kinatatakutan ng mga hari, at ngayon, nyurakan ng Diyos. Ang lugar na ito, ang Sheol, ay hindi isang simpleng limbo o tulog ng kaluluwa. Ito ay isang hinati na domain. Sa isang tabi, ang sinapupunan ni Abraham, isang espasyo ng aliw para sa mga matuwid na namatay sa pananampalataya. Sa kabilang banda, mga rehiyon ng kadiliman at pagdurusa kung saan naghihintay ng paghuhukom ang masasama. Ang espiritual na heograpiyang ito ay maaring mukhang mystical, ngunit ito ay matatagpuan sa mga teksto tulad ng Lucas 16, kung saan binanggit ni Jesus ang tungkol sa talinghaga ng taong mayaman at ni Lazarus, isa sa mga pinakanagsisiwalat na mga pahiwatig sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. At tiyak na doon siya pumapasok, sinira ang hadlang sa pagitan ng mga mundo. Ang pagbaba ni Jesus ay hindi basta-basta. Ito ay ipinropesya. Ang awit 16 ay nagsasabi, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo pahihintulutan ang iyong banal na makakita ng kabulukan. Si Pedro sa mga gawaduho ay nagpapatunay na ang mga salitang ito ay nagsasalita tungkol sa Kristo.
Sa madaling salita, mula pa noong panahon ni David, mayroon ng espiritual na code na naghahayag na ang Mesiyas ay hindi lamang mamamatay, ngunit haharapin ang mismong istruktura ng kamatayan upang madaig ito mula sa loob. Bumaba siya upang durugin ang umapi sa sangkatauhan mula pa noong Eden. Ang ideya na si Jesus ay napunta sa impyerno ay maaaring kakaiba sa ilan, ngunit ito ay hindi medieval fiction o simbolikong pagmamalabis. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang tunay na espiritual na misyon na kinabibilangan ng pagtubos, katarungan, paghatol at pagpapahayag. Hindi siya natalo, bumaba sa autoridad, hindi para magdusa, kundi para i-claim ang pag-aari ng kung ano ang nararapat sa kanya, ang mga susi ng kamatayan at impyerno. Sinasabi ng Apokalipsis 1:18, "Ako ay patay na, ngunit masdan. Ako ay buhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at impyerno." Masyadong enggrande ang eksena para irepresenta ng anumang sining ng tao. Isipin ang kaibahan, ang lupa ay nagdilim sa pamamagitan ng pagluluksa, ang langit ay tahimik, at sa espiritual na mundo, isang dagundong. Ang hari ng mga hari ay sumalakay sa teritoryong kontrolado ng kadiliman. Ang matuwid sa sinapupunan ni Abraham ay kinikilala siya, nanginginig ang masasama. Hindi siya hinintay ng impyerno, ngunit alam niya kung ano ang gagawin doon. Ang krus ang simula, ngunit ang pagbaba ay ang paghaharap. At marami pa ring dapat ihayag tungkol sa kung ano ang kanyang ginawa doon. Dahil hindi dito nagtatapos ang pagbabang ito. Ito ay unang hakbang pa lamang sa isang plano na perpektong dinisenyo ng Diyos. May isang mahiwagang pangangaral sa daan, isang pagpapahayag sa mga espiritu sa bilangguan, isang kilusang pagpapalaya na yayanig sa mga pundasyon ng Sheol. Akala ng kamatayan ay nanalo ito. Naniniwala si Hell na hahawakan nito ang mga bihag nito. Ngunit sa lalong madaling panahon, magbabago ang lahat. Nang mamatay si Jesus sa krus, akala ng marami ay tapos na ang lahat. Ang kanyang mga alagad ay tumakas. Ang kanyang mga kaaway ay nagdiwang at ang mundo ay nahulog sa isang mabangis na katahimikan. Ngunit kung ano ang tila isang trahedya ay sa katunayan ang eksaktong punto kung saan ang celestial na misyon ay umabot sa pinakamahalagang yugto nito. Ang krus ay hindi ang katapusan ng paglalakbay. Ito ay ang matagumpay na pagpasok sa isang teritoryo kung saan walang sino man ang nasakop. Namatay siya, oo. Ngunit nang siya ay namatay, ibinigay niya ang kanyang espiritu na may walang hanggang layunin. Alam ni Jesus kung ano ang sumunod na nangyari. Wala ni isang patak ng dugo ang dumanak ng nagkataon. Ang lahat ay hinulaang. Ang awit 16 ay nagpapahayag na ng pangako. Hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol. Ito ang nakatagong mapa ng banal na misyon. Ang pagsuko ni Jesus ay hindi isang desperado na pagtalikod, ngunit isang kalkuladong paglipat. Ang kanyang kaluluwa ay umalis na may malinaw na direksyon, na may isang tiyak na gawain. Sa madaling salita, kamatayan ng landas, hindi ang patutunguhan. At kahit na ang mga mata ng tao ay nakakita lamang ng kahinaan, isang walang kapantay na lakas ang isinilang sa hindi nakikita. Ang krus ay hindi isang pagbagsak, ito ay isang wrench na pumipihit sa walang hanggang gears. Sinabi ni Apostol Pedro na ang kaluluwa ni Kristo ay buhay noong mga araw na iyon, mga Gawa 2, na kumikilos sa espiritual na mundo. Ang katawan ay nagpahinga, ngunit ang espiritu ay gumagalaw. Itinago ng panlabas na katahimikan ang panloob na ingay. May nangyayari at walang nakakita nito. Pag-isipan ito, sa halip na tanggapin ng mga anghel, si Jesus ay bumaba sa madilim na mga rehiyon. Hindi para sa parusa, ngunit para sa diskarte. Siya ay pumupunta kung saan walang matuwid na tao ang mapupuntahan at kung saan walang masamang tao ang inaasahang makakatagpo ng katubusan. Sa pagsisid na ito nagsisimula siyang tubusin ang lahat,
mula sa loob palabas. Ang kamatayan na tila hindi malulutas ay ngayon ang larangan ng pagkilos ng Diyos mismo. Hindi siya tumakas sa kanya, ginamit niya siya. Binago nito ang lugar ng pagkatalo sa larangan ng pinakamalaking tagumpay sa kasaysayan. Binabago nito ang lahat. Kung itinuring ni Jesus ang kamatayan bilang bahagi ng isang misyon, ang sakit ay maaari ding tumubos. Hindi ko sinasabing mabuti ang pagdurusa. Sinasabi ko na kayang gawing bagong simula ng Diyos ang anumang maliwanag na wakas. Ang tila libing ay, sa katunayan, walang hanggang pagtatanim. At marahil sa ngayon, nakakaranas ka ng katulad na bagay. Ngunit paano kung ang katapusan mo ay ang simula ng iyong misyon? Dahil ang susunod ay higit pa sa katapangan. Ito ay autoridad. Si Jesus ay hindi lamang bumaba bilang isang bisita, siya ay pumapasok bilang ang nararapat na tagapagmana. At kapag tumuntong sa Sheol, dinadala niya ang refleksyon ng krus sa kanyang mga mata at sa kanyang mga kamay, ang bigat ng isang hindi mapag-usapan na pagtubos. Ngunit ito ay kapag siya ay nagsimulang angkinin ang kung ano ang sa kanya, na ang kadiliman ay nagsimulang gumuho. At pagkatapos, ang mga susi ay nagbabago ng mga kamay. Ang sandali ay solemne, tahimik. Ngunit sa espiritual na mundo, isang bagay na mapagpasyahan ang mangyayari. Si Jesus ay nagmamay-ari ng mga susi sa kamatayan at impyerno. Ang mga ito ay hindi literal na mga susi, ngunit ang mga ito ay kumakatawan sa ganap na autoridad sa dalawa sa mga pinakadakilang takot sa sangkatauhan. Malinaw ang Apokalipsis 1:18. Ako ay patay na, ngunit masdan, ako ay buhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at impyerno. Ibig sabihin, hindi lang kamatayan ang hinarap niya, nasakop niya ito. Bumalik ang hari na may kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ngunit huminto at isipin, sino ang may mga susi na ito noon? Hindi ang Diyos, ito ang kalaban. Mula sa Eden, ang sangkatauhan ay nabilanggo dahil sa takot sa kamatayan. Ang impyerno ay hindi lamang isang huling hantungan, ngunit isang hindi nakikitang bilangguan para sa mga kaluluwa. Binihag ni Satanas ang mga tao, ginapos ng kasalanan at hinatulan sa walang hanggang paghihiwalay. Pagkatapos ay dumating si Jesus at sa pamamagitan ng pagkamatay na walang kasalanan, pinasabog niya ang sistema mula sa loob. Pumapasok siya, humarap, nanalo, at umalis dala ang mga susi. Ito ay ganap na nagbabago sa senaryo. Siya na hindi mahawakan ay natalo na ngayon. Siya na nakakulong ngayon ay hinubaran. Siya na naghari sa kadiliman ngayon ay nakakakita ng liwanag na lumusob sa kanyang trono. Hindi nakipag-ayos si Jesus. Hindi siya nagtanong, kinuha niya ito. Ang krus ay ang presyo, ang dugo ang naging garantiya, at ang mga susi ang tropeo. Mula sa sandaling iyon, wala nang huling salita ang kamatayan. Hindi na dinidiktahan ng impyerno ang tadhana. At ang kawalang hanggan ay mayroon na ngayong bagong gateway, biyaya. Isipin ang eksena. Ang mga pintuan ng Sheol ay nagbubukas sa harap niya. Napagtanto ng mga espiritong nakahiga sa kadiliman. May bagong domain, isang bagong pangalan na namumuno, isang bagong hari sa mga patay. At ang haring ito ay hindi nagdadala ng mga espada, kundi mga susi. Hindi siya naparito para makulong, dumating siya para palayain. At sa pamamagitan ng pagpapalaya, binabago nito ang mismong konsepto ng kamatayan. Ang madilim na lugar kung saan nagwakas ang lahat ay isa na lamang daanan. Tulay lang. Simula pa lang ng isang bagay na walang nangahas na mangarap, ang mga susi na ito ay hindi lamang sa kanya, ibinabahagi niya. Sa mga naniniwala, sa mga sumusunod, sa mga kumikilala sa kanya bilang Panginoon. Kaya nga sabi ni Paul, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o impyerno ang iyong tibo? Dahil ngayon, ang sinumang na kay Kristo ay hindi na natatakot kahit ang libingan o ang paghatol
Lahat ng minsang nagpigil sa amin na nakalak ay bukas na. Malawak na bukas sa pamamagitan ng awtoridad ng kordero. Ngunit may isa pang hakbang dahil pagkatapos kunin ang mga susi, si Jesus ay hindi lamang lilitaw na matagumpay. Bago iyon, gumagawa siya ng isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaunawa. Siya ay nagpapahayag at hindi ito isang ordinaryong pangangaral. Ito ay isang nakatarget, pinutol, propetikong mensahe. Isang anunsyo na umaalingaw-ngaw sa mga koridor ng nakaraan, na naglalayon sa isang madla na kasing misteryoso ng kontrobersyal, mga espiritu sa bilangguan, at ang sinasabi niya, nagbabago ng lahat. Ang ginawa ni Jesus sa Sheol ay hindi limitado sa pagkuha ng mga susi at pagpapalaya sa mga bihag. May isang sandali na inilarawan sa 1 Pedro 3:19 na nananatiling nababalot ng misteryo ngunit may kahulugan. May ipinahayag siya. Hindi ito isang pakiusap o isang negosasyon. Ito ay isang pahayag ng awtoridad. Si Jesus ay nangaral sa mga espiritu sa bilangguan. Ang mga espiritual na nilalang ay nauugnay sa panahon ni Noe. Mga nilalang na, ayon sa maraming iskolar, ay naghimagsik laban sa langit bago ang baha. Ngayon sila ay kinakaharap. Ang pagpapahayag na ito ay hindi isang panawagan para sa pagsisisi. Hindi ito pagtubos. Ito ay patotoo ng tagumpay. Isang espiritual na sigaw na umalingaw-ngaw sa pananakop sa krus. Isipin ang epekto, ang mga nilalang na iyon, hinatulan at ikinadena sa loob ng milenya, narinig mula sa bibig mismo ni Kristo na ang banal na plano ay nagtagumpay. Nakita nila ang anak ng tao na sugatan, ngunit hindi natalo. Si Jesus ay hindi lamang nagsalita sa pamamagitan ng mga salita. Siya ay nagsalita ng may kaluwalhatian ng krus, na may ningning ng ganap na pagtubos. Sinasabi ng Biblia na ang mga espiritong ito ay masuwayin noong mga araw ni Noe, noong itinatayo pa ang arka. Nakalimutan na sila ng mundo, ngunit ang Diyos ay hindi. At ngayon, ang nagkatawang taong salita ay bumaba sa kanila na may isang mensahe. Ang tagumpay ay hindi lamang celestial, ito ay kosmiko. Ang masamang paghihimagsik ay dinurog mula sa mga ugat nito. Walang nilalang, gaano man katanda o nahulog, ang makakatakas sa liwanag habang ito ay lumusob sa kailaliman, at si Jesus ang liwanag na iyon. Ang episode na ito ay naghahayag din ng isang bagay na makapangyarihan, walang rehiyon na hindi maabot ng pagpapahayag ng Diyos. Hindi impyerno, hindi oras, hindi espasyo. Kahit na ang mga nakakulong mula pa noong una ay narinig ang kanyang tinig. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang krus ay hindi lamang isang kaganapan sa lupa. Ito ay isang pangkalahatang kilusan, isang espiritual na palatandaan na sumasalamin sa mga buhay, patay, mga anghel at mga demonyo. Ang pagpapahayag ni Jesus ay higit sa lahat, isang walang hanggang utos. Naiisip mo ba ang sumunod na katahimikan, walang replika, walang panlaban? Ang hindi maiiwasang pagkilala na nalo ang kordero, natupad ang propesya, naitatag na ang hustisya. Gayunpaman, hindi natapos ni Jesus ang kanyang gawain doon, matapos ipahayag, pagkatapos na maipaliwanag na ang kasamaan ay wala ng kapangyarihan, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa mga naghihintay, ang matuwid. Dahil habang nanginginig ang mga nahulog, naghintay ang mga bayani ng pananampalataya. Sila ay maaantig hindi sa pamamagitan ng isang anunsyo ng paghatol, ngunit sa pamamagitan ng isang kilos ng pagpapalaya. Sina Abraham, Moses, David, Samuel. Ang kanilang mga kaluluwa ay malapit ng masaksihan ang isang bagay na hindi pa nagagawa. Ang sandali na ang paraiso ay bumukas at ang mga bihag ng nakaraan ay lumakad pa itaas na pinangungunahan ng isa na bumaba upang kunin sila kasama niya. Habang nanginginig ang masasama sa pagpapahayag ni Jesus, lumitaw ang isa pang senaryo,
Ang sinapupunan ni Abraham, isang lugar ng kapayapaan na nakalaan para sa mga matuwid na naghihintay ng pangako. Wala sila sa pagdurusa, ngunit hindi pa rin nila naabot ang kapunuan ng langit. Ito ay tulad ng isang silid ng kaluwalhatian, isang nasuspinde na pag-asa. Naniwala sila, ngunit hindi pa nila nakita. Naghihintay sila, ngunit hindi pa sila inaakay. Pagkatapos, dumating ang sandali. At kapag pumasok ang Mesyas, nagbabago ang lahat. Isipin ang emosyon. Kinilala ni Abraham ang ipinangakong kordero. Nakita ni Moises ang katuparan ng kautusan na natanggap niya. Nakita ni David ang walang hanggang pastol na siya mismo ang nagpropesya. Ang lahat ng mga patriarch, propeta at mananampalataya ng mga nakaraang siglo ay sumasaksi sa buhay na Kristo. Bago sila, hindi na isang pangako, ngunit ang pagkakatawang tao ng pagtubos. Hindi lang nila siya nakita, sila ay tinawag niya. At kapag iniunat niya ang kanyang kamay, nagtatapos ang pagkabihag. Ang Efeso 4:8 ay nagsisiwalat. Nang umakyat siya sa kaitaasan, dinala niya ang pagkabihag na bihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ang pariralang ito na kadalasang binabaliwala ay nagtataglay ng isa sa mga pinakadakilang sandali sa Biblia, ang pagpapalaya ng mga matuwid sa lumang tipan. Hindi na sila mananatili sa Sheol, tapos na ang oras ng paghihintay. Ang daan patungo sa Ama ay nabuksan. At ngayon, kasama ang dugo ng kordero bilang kanilang tatak, sila ay dinadala sa kaluwalhatian, isang pag-akyat na hindi pa kailanman nakita. Ang eksenang ito ay dapat na nasa bawat screen ng pelikula, isang pulutong ng mga tinubos na pinamumunuan mismo ng anak ng Diyos, lumalabag sa mga hangganan ng underworld, umakyat patungo sa kawalang hanggan. Ang mga anghel sa paggalang, ang langit ay nagbubukas, ang walang hanggang pagpupulong ay ang walang hanggan. Ang niluwalhating Kristo na umaakay sa mga bihag tungo sa kalayaan, nawala ang kamatayan, hinubara na ang impyerno, at ang langit sa wakas ay tinanggap sila. At nakikita mo ba ang epekto nito ngayon? Sila ang unang nakaranas ng kung ano ang magagamit na ngayon sa lahat ng naniniwala. Wala nang naghihintay sa mga espiritual na silid. Wala na ang sinapupunan ni Abraham. Ngayon, salamat sa ginawa ni Jesus sa 3 araw na ito, direkta ang pag-access. Kapag umalis ang isang matuwid na tao, pupunta siya upang salubungin ang Ama. Ang tulay ay inilunsad, ang landas ay sementado na. Ang pagtubos ay isa na ngayong agarang katotohanan. Ngunit ang napalaya na mandurumog na ito ay bahagi lamang ng plano. Dahil ang tagumpay ni Kristo ay hindi limitado sa pagliligtas sa mga matuwid ng nakaraan. May mas malalim pang nangyayari, isang bagay na hindi nakikita ng mga mata ng tao, isang hindi nakikitang digmaan, isang tiyak na tagumpay, nakipaglaban sa puso ng pag-iral, hindi lamang laban sa impyerno, kundi laban sa kamatayan mismo. At iyon ay kung kailan ang misteryo ay nagiging kapahayagan. Ang eksenang hindi nakita ng mga mata ng tao ay marahil ang pinakamapagpasya sa lahat. Habang umiiyak ang lupa at nagtatago ang mga disipulo, hinarap ni Jesus ang pinakabuod ng pinakanagmumulto sa sangkatauhan, kamatayan. Hindi bilang isang biktima, ngunit bilang isang tahimik na mandirigma. Hindi lang siya dumaan sa kamatayan, pinasok niya ito, binuwag ito at nagwagi. Walang espiritual na silid ng pagpapahirap, walang demonyong nasasakupan, walang legal na argumento mula sa impyerno ang makakalaban sa presensya ng anak ng Diyos. Ang tagumpay ni Kristo ay, una sa lahat, hindi nakikita. Ito ay ipinaglaban sa hindi nakikita upang ito ay maging walang hanggan. Hinarap niya ang hindi kayang daigin ng sinuman, pagkondena, paghatol, huling katahimikan. Ang krus ay simula pa lamang. Ang tunay na paghaharap ay naganap sa gitna ng spiritual na sistema na nakakulong sa mga kaluluwa. Pumasok si Jesus kung saan walang sinuman ang nakabalik at sa kanyang autoridad,
Sinira ang tanikala ng mga ninuno, pinunit ang mga utos, binuwag ang mga sumpa. Hindi siya humingi ng daanan, pinunit niya ang belo ng realidad. Ito ay hindi patula, ito ay literal. Ang tabing ng templo ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba sa sandaling ibinigay niya ang kanyang espiritu. Ito ay hindi lamang isang simbolo. Ito ay isang espiritual na kahihinatnan ng isang sagupaan sa pagitan ng mga mundo. Nabuksan ang akses, ang kalaliman ay sinalakay na. At sa gitna ng imperyo ng kamatayan, binuksan ang isang ilaw na hindi pa nakikita. Walang audience pero nag-react ang buong universe. Definitive ang tagumpay kahit hindi pa alam ng mga lalaki. Ang tagumpay na ito ay nagiging mas malinaw sa liwanag ng Hebreo 2:14 upang sa pamamagitan ng kamatayan ay mapuksan niya ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid nga ang dyablo. Hindi ito teoretikal. Ito ay direktang aksyon. Pinawalang bisa ni Kristo ang kapangyarihan ng mga taong gumamit ng kamatayan bilang sandata. Hindi sa mga espada, kundi sa kabanalan, pagsunod, dugo at katotohanan. Nanalo siya kung saan nabigo si Adam, naghari kung saan natisod ang Israel. Ang pananatiling dalisay sa gitna ng kadiliman ay ang pinakadakilang pagkilos ng kapangyarihan na naitala kailanman. At narito ang isang makapangyarihang bagay. Kahit na walang pagyayabang, walang mga saksi ng tao, binago ng tagumpay na ito ang tadhana ng lahat ng nilikha. Simula noon, nawala na ang takot sa kamatayan, nawala ang trono ng impyerno. At ang buhay na walang hanggan ay hindi na isang malabong pag-asa. Ito ay isang realidad na naaabot. Si Jesus ay hindi lumabas mula sa kamatayan na may mga galos lamang. Siya ay lumabas na may pangkalahatang autoridad at ito ang nagbibigay kahulugan sa pananampalataya, lakas ng loob sa martir, pag-asa sa makasalanan. Pero hindi pa tapos ang plano dahil ang tagumpay na nanalo sa hindi nakikita ay kailangang mabuklod sa walang hanggan. Ang dugong dumanak sa lupa ay mayroon pa ring maluwalhating patutunguhan, langit. At ang susunod na hakbang ni Jesus ay hindi patungo sa mga tao, kundi patungo sa sariling trono ng Diyos. Isang espiritual na pag-akyat ang malapit ng mangyari. At kasama nito ang katuparan ng isang pagtubos na hindi na mababawi. Ang krus ay ang altar, kamatayan ang presyo, impyerno, ang larangan ng digmaan. Ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay ni Jesus. Matapos makamit ang dinakikitang tagumpay, kailangan niyang ihandog ang handog, hindi sa harap ng mga tao, kundi sa harap ng Diyos mismo. At sa gayon, nagsisimula ang espiritual na pag-akyat. Hindi lamang natin pinag-uusapan ang nakikitang pagtaas na naitala sa mga gawa. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang celestial na kilusan na inilarawan ng malalim sa Hebreo 9. Doon ay nasusulat na si Jesus ay hindi pumasok sa isang santuwaryo na ginawa ng mga kamay ng tao, ngunit sa makalangit na banal na kabanal-banalan, hindi nagdadala ng dugo ng mga hayop, kundi ng kanyang sariling dugo. Ito ay ganap na nagbabago sa lahat. Ang Levitical system ay isang anino lamang. Si Kristo ang tunay. Hindi lang siya namatay para sa atin. Siya ay pumasok sa harapan ng Ama bilang ating walang hanggang mataas na saserdote, dala-dala sa kanyang sarili ang natapos na pagtubos. Ito ay higit pa sa doktrina. Ito ang puso ng Ebanghelyo. Isipin ang eksena, bukas ang walang hanggang mga portal. Yumuko ang mga anghel, ang kordero na minarkahan ng krus ay lumalakad kasama ng dugo ng bagong tipan. Siya ay wala na sa paghihirap, siya ay nasa kaluwalhatian. Ang kanyang pagpasok sa langit ay tiyak na nagtatak sa daan ng mga tao sa Diyos. Dati, nakaharang ang daanan. Ngayon, ito ay malawak na bukas. Nasiyahan ang hustisya. Ang kabanalan ay napanatili. At inilabas ang awa magpakailanman. Ang pag-akyat ni Kristo sa langit ay hindi lamang isang pagbabalik. Ito ay isang pagluklok sa trono. Siya ay bumalik sa Ama.
hindi bilang isang sugo, ngunit bilang isang matagumpay na hari. Sinasabi ng mga Hebreo na siya ay nakaupo sa kanang kamay ng kamahalan. At ito ang susi, umupo siya. Sa madaling salita, kumpleto ang gawain. Kung ano ang ginawa ng mga mataas na saserdote minsan sa isang taon na may takot at dugo ng iba, ginawa niya minsan gamit ang kanyang sariling dugo at ginawa niya ito ng perpekto. Binabago ng katotohanan ito ang paraan ng paglapit natin sa Diyos. Wala nang mga belo, mga ritual o mga pari sa lupa. Mayroon na tayong walang hanggan, mahabagin, madaling marating na mataas na saserdote na nakakaalam ng ating sakit, ating kahinaan, ating puso. Kapag nananalangin tayo, hindi tayo sumisigaw sa kawalan. Tayo ay pinapakinggan ng isa na tumawid na sa lahat ng mundo at nananatiling namamagitan para sa atin. Siya ay hindi malayo. Siya ay nasa kanang kamay ng Ama. Ngunit ang pagtaas na ito ay naghahatid din sa isang bagong panahon. Isang panahon kung saan ang mga matuwid sa pagkamatay ay hindi na pumunta sa mga silid na naghihintay. Bukas ang landas. Ang pagtubos ay tinatakan, mapupuntahan ng langit, at ang imposible ay naging totoo. Dahil simula ngayon, may nagbago na ng tuluyan, at ito ay humahantong sa atin upang makita ang kamatayan na may iba't ibang mga mata. Matapos ang krus, ang pagbaba, ang proklamasyon at ang pag-akyat, isang bagong katotohanan ang pinasinayaan, magpakailanman. Dati, ang kamatayan, ang sukdulang takot, isang hindi tiyak na kalaliman, isang tiyak na paghihiwalay. Ngunit ngayon, para sa mga na kay Kristo, ito ay hindi na isang wakas, ngunit isang daanan. Nilusaw ni Jesus ang takot. Pinakawalan niya ang impyerno at nagtatag siya ng isang direktang landas patungo sa Ama. Napunit ang tabing at naging posible ang daan sa kaluwalhatian, hindi dahil sa merito, kundi sa dugo. Ang liham sa mga Hebreo ay nagsasaad, kaya nga lumapit tayo sa trono ng biyaya ng may pagtitiwala. Ang pagtitiwala na ito ay posible lamang dahil may nagbukas ng daan para sa atin. Hindi lang tayo pinatawad ni Kristo, pinwesto niya tayo. Hindi na kami mga nasasakdal na naghihintay ng paglilitis, ngunit ang mga bata ay malugod na tinatanggap sa bahay. Wala na tayo sa ilalim ng paghatol, kundi sa loob ng walang hanggang tipan. Ang katotohanan ay nagbago, hindi lamang sa espiritual, ngunit sa eksistensyal. At marami pa rin ang hindi nakakaalam nito. Ngayon, kapag ang isang matuwid na tao ay namatay, hindi na siya napupunta sa Sheol. Wala nang paghihintay. Wala na ang sinapupunan ni Abraham. Si Jesus mismo ang nagsabi sa nagsisising magnanakaw, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Ngayong araw, hindi bukas, hindi pagkatapos ng pagsubok. Ngayong araw. Ito ay posible lamang dahil tinalo niya ang kamatayan sa loob at labas. Ang langit ay hindi na malayo. Ito ang agarang patutunguhan ng mga nabubuhay at namamatay kay Kristo. At iyon ang dapat magbago sa paraan ng pagharap natin sa ating mga laban dito. Alam na ang kamatayan ay natalo na, nabubuhay tayo na may ibang pananaw. Hindi tayo lumalaban para mabuhay, lumalaban tayo ng may layunin. Hindi tayo natatakot sa wakas, hinahanap natin ang kaluwalhatian. Ang espiritu na bumuhay kay Jesus ay nabubuhay sa atin. Nangangahulugan ito na dala na natin ang DNA ng muling pagkabuhay sa loob natin. Tayo ay mga mamamayan ng walang hanggang kaharian kahit nabubuhay pa tayo sa mundong ito. Ngunit mag-ingat, ang bagong katotohanan ito ay hindi automatiko. Ito ay isinaaktibo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sapat na malaman, kailangan mong maniwala. Hindi sapat ang makinig, kailangan mong sumuko. Binuksan ng krus ang daan, ngunit ikaw ang kailangang maglakad dito. Nawala ang kulungan ng impyerno, ngunit sumisigaw pa rin ito upang subukang linlangin ka. At marami pa ring nabubuhay na parang nakadena, kung tutuusin ay malaya na sila. At iyon ang dahilan kung bakit ang pag-unawa sa nangyari sa 3 araw na iyon ay napakabago-bago. Ito ay hindi lamang tungkol kay Jesus, ito ay tungkol sa iyo.
tungkol sa kung ano ang nakamit niya sa iyong pangalan, tungkol sa mana na sa iyo na ngayon, tungkol sa tagumpay na idineklara na. Ngunit hindi pa tahimik ang langit dahil may isang trono, isang dugo, isang mataas na saserdote at isang huling paghatol na darating pa. At ngayon, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Naranasan mo na, kasama ko, ang isang paglalakbay sa pinakamalalim na rehiyon ng pag-iral mula sa Sheol hanggang sa pag-akyat. Naunawaan niya na ang kamatayan ni Jesus ay hindi katahimikan kundi digmaan. Ito ay hindi kahinaan, ngunit pagtubos sa pinakadalisay nitong kalagayan. Dinaig niya ang impyerno, ipinahayag ang kanyang tagumpay sa mga espiritu sa bilangguan, pinalaya ang mga matuwid, pumasok sa makalangit na banal ng mga banal na may dugo, at nagbukas ng landas na hindi maaaring isara ng sinuman. Ngunit ang landas na ito ay magiging totoo lamang sa iyong buhay kung gagawa ka ng isang hakbang. Dahil alam mo ang lahat ng ito at patuloy na mamuhay na parang walang nagbago, ay parang dinadala ang mga susi sa kulungan ng hindi umaalis sa iyong selda. Ano ang pumipigil sa iyo sa pamumuhay sa bagong katotohanan ito? Ano pa ang pumipigil sa iyo? Takot, sisihin, pagdududa, kawalan ng pananampalataya? Marahil ngayon ay ang araw na tumingin ka sa krus na may bagong mga mata at sa kamatayan na may kaunting takot dahil si Jesus ay hindi basta-basta dumaan dito. Binura niya ito para sa iyo. Paano ang tungkol sa pamumuhay na may ganitong kamalayan? Paano ang paglakad sa kalayaan? Alam na ang iyong tagapagligtas ay nanalo sa pinakadakilang labanan na naranasan ng sinuman at nanalo sa iyong lugar. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, iwanan ito sa mga komento. Nanalo siya para sa akin. Gusto kong makitang kumakalat ang eko na ito. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang tandaan na ang impyerno ay nawala na ang krus ay nagtagumpay. Nasakop na ang kamatayang iyon at ang buhay na walang hanggan ay nagsimula na. At syempre, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ipagpatuloy ang pagsisid sa akin sa kailaliman ng banal na kasulatan. Marami pang paghahayag na darating at hindi mo ito gugustuhing palampasin.